Ito ay sinulat niya sa mga sumasampalataya kay Kristo. So, maaaring basahin natin ay sinulat yan para sa mga taga-Epeso, no? Pero tandaan ninyo, sabi ng Bible, ano man daw ang nasulat yan para sa atin, hindi lang dun sa mga sinulatan. Maging sa atin din mismo. At sasama mo na ko sa pasalita ni Pablo, sabi niya, sumulat siya para sa mga hinirang. O, tingnan natin. Asan na? Here. Ayan. Okay. Okay, basahin natin ha. Para sa mga hinirang. Ephesians 1 verse 1. Next. Ayan, sabi dito, mula kay Pablo, ibig sabihin, sumulat si Pablo, na apostol ni Kristo ayon sa kalooban ng Diyos para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Epeso, o palitan natin, para sa mga hinirang ng Diyos na nasa CJJF. No? Hindi lang mo kaya sa mga taga-Epeso yan. Para rin sa mga taga-CJJF. O pagkasabi mo, para sa iyo ang mga sinasabi ni Pablo. Okay, tandaan mo ha. Okay. At kapag na sumasampalataya kay Kristo. So, dinugtungan. Hindi lang doon sa mga taga-Epeso. Ito rin ay para sa mga tao sumasampalataya kay Kristo. So, meron siyang mensahe na ipinarating. Maaaring ito, narinig na natin, nabasa na natin, pero ito ay dapat natin tinan bilang paalala sa ating Panginoon. Kasi, yun nga ang problema ng mga isip natin, ano? Sa English, yung medical term, yung cognitive ability ng ating isip ay nakakalimutan na minsan ng mga bagay-bagay. Kaya kinakailangan talaga natin paminsan-minsan nababasa natin ang Biblia. Kasi nga, may mga bagay na ninanakaw ng kaaway tapos nadadaya na tayo kung ano tayo. Pero sabi ni Pablo, meron akong gustong sabihin sa iyo sa magitan ng mga sulat ito. Anong una? Sabi dito, what is the first one? Mensahe ni Pablo sa mga sumasambalayang ni Kristo Jesus. Ano daw yung una? The first one? Kayo'y mga hinirang. Sa ibang version sa English, you are chosen. You are elect. Pinili daw kayo. Sa verse 1 pa lang, ulitin natin, tingnan natin sa verse 1, ano yung nakalagay? Mula kay Pablo, na apostol ni Kristo, Jesus ay sa mga hinirang na Diyos. O, pakisabi mo sa katabi na, alam mo bang pinili ka? Tingnan mo, titigan mo naman, at sabihin mo sa kanyang, alam mo bang hinirang ka? Pinili ka ng Diyos? Kaya ka nandito, sabi mo, kasi kabilang ka sa pinili ng Diyos. Kung may pinili ng Diyos, merong hindi. Tama? Kasi hindi sana gagamitin ng salita, may pinili. Kung lahat ay pinili. Common sense. Pag may pinili, merong hindi pinili. Eh, ikaw pinili ka, kaya pinagpala ka. Eh, parang hindi kayo natutuwa na pinili kayo pinagpala. Pinili ka at pinagpala ka. Kasi maraming hindi pinili. Amen? Talagang grabe magpalakpak si Pastor, oh. Palakpak nga ulit ang Pastor, ulit daw nga. Yan ang Pastor, palakpak nga daw ulit. Ay, nahiya niya si Pastor. Pero grabe palakpak niya. Sabihin kasi pinili siya. Amen? Ay, yung implikasyon ng salita, pakatandaan ninyo, may mga hindi pinili. Pero ikaw, kasama ka sa pinili. Marami hindi. Kaya kahit ano pa, yung sinasabi ng mundo, kung minsan, ikaw kumpara mo sarili mo sa iba. Lalo na yung mga, bakit ganun? Kung sino may mga mali-mali itong kinukuha at tinatanggap, parang sila pang matatapang, sila ba yung matatagumpay?
At kung sino yung mga gustong gumawa ng tama, sila ba ngayon ang inaapi? Mahal minsan, gano'n ang kalagayan natin, naapi tayo ng mundo. Pero tandaan mo, hinirang ka, pinili ka. Wala ka man malay-malaytang matatanggap. Ikaw ay, diba? Pinili. Amen? At marami may mga ganun. Marami silang kayamanan. Pero dahil hindi sila ipinili, impyerno ang patutunguhan nila. Ikaw dahil pinili ka, langit na bayan ang patutunguhan nila. Kaya mabigat yung salita ng pinili ka. No? Kahit pinilit ka na pumunta dito, kaya ka nakakating. Tandaan mo, kahit napilitan ka, pinili ka pa rin. Amen? Next. Ang sabi dito, dahil ikaw ay pinili, kinirang, nasa inyo ng pagpapala at kapayapaan. Eto yan. Bakit sinasabi ni Pablo ito? Kasi yung kalagayan ng mga taga-Efeso, persecuted kasi sila eh. Nahihirapan sila. Pero ang sinasabi ni Pablo, ang kapayapaan, ang pagpapala ay na sa inyo na. Paano daw natin maranasan ang pagpapala? Magsisimula muna sa ating paniniwala. Pag tinignan mo yung bulsa mo, parang hindi naman totoong pinagpala ako. Pero sabi ng salita ni Pablo, ayon sa pinasasabi ng Diyos, pinagpala ka na. Doon dapat pagsimula ang kaisipan natin, hindi kung ano nabibilang ng ating kamay, hindi kung ano nakikita ng ating mata, hindi kung ano naririnig ng ating tenga. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Pinagpala ka na? Doon magsisimula. Paano ba minsan ang mga tao nakakaramdam sila ng sakit at karamdaman? Katulad na lang ng kaibigan ko, taga Baguio. Nag-workout. Araw-araw yan, nag-workout. Biglang nakaramdam ng sakit sa dibdib. Nakapunta ng doktor. Pagdating sa doktor, sabi ng doktor, hindi ka na pwedeng umuwi. Merong barado sa iyong mga ugat sa puso. Kailangan ka na ngayong operahan. O sandali lang, mga nataranta sila. Bakit? Sandali, naisip niya may sakit na siya. At sa takot niya, hindi niya naalala tumawag muna sa Diyos. O ano na ngayon nangyari? Napilitang operahan. Alam niyo kung magkano ginastos? 800,000 kasi ang ginawa, angioplasty. Tinaan yung tubo doon sa kanyang singit, papunta sa kanyang puso para tanggalin yung mga bara. 800,000 na. Samantalang may paraan para matanggal yung mga bara-bara sa ugat. Dahil natakot, di ba? At tuloy na yun. Umupo ka lang. Naku. May sipon ka na. Nagka-perma ka na. Ay naku, may pneumonia ka na. Sabi niya, may pneumonia ako. May pneumonia ako. Kasi yun yung sinasabi at naririnig mo. Yun ang sinasabi ng nararamdaman mo. Huwag kang magtitiwala sa nararamdaman mo, sa naririnig mo, sa nakikita mo. Ang paniwalaan mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ikaw ay pinagpala na. Ay, ngayon magkaugnay yung pinagpala at kapayapaan. Kasi nga, pag hindi mo nakita ikaw ay panagpala, wala kang kapayapaan. Wala naman ang bulsa. Wala rin ang bayaran ng kuryente. Pagdating ang apila, at Diyos, patulan na ng piling kung wala pa rin naman. Kasi yun ang sinasabi mo. Kung ang sinasabi mo, bago dumating ang araw ng tulan ng kuryente, makakapagbayad ako ng pelikudan mo. It's different kaya sinasabi dito, pagpapala at kapayapaan ay magkasama. Kaya nauna-una natin makita yung pagpapala at paniwalaan yung pagpapala. Kapayapaan ay susunod. Next! Sabi dito, sumayin niyo nawa, pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos. Okay nito magagaling. Galing kay Card. Galing sa Golden Coco.
galing sa credit cooperative, galing sa sweldo sa trabaho, doon ba manggagaling yung ating kapayapaan at pagpapala? Hindi. Sabi ng verse, sana